Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, may tanong lang po sana ako. May parisan po ako dito na back to back Lutino Opa. Pares na sila, kaso nung nilipat ko sila ng cage, ayaw na ata pumares ng kak. Ano kaya dapat kong gawin? Sana masagot. Salamat po. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, meron daw siya pares na back-to-back Lutino Opa. Nung nilipat ng cage, ayaw na daw pumares ng kak. Alam nyo mga kaibon, kakaiba po ito at mahirap. Nasabi ko po na kakaiba dahil nilipat lang ng cage, hindi na pumares yung dalawa. Nasabi ko pong mahirap dahil alam nyo naman kung gaano po kahirap magpares ng ibon. Dito sa katanungan sa atin ng kaibon natin, hindi ko po alam kung bata ba dito ang kak or matured ang hen. Bata ang kak, matured ang hen, or bata ang hen, matured ang kak. Kapag po kasi ang hen matured tapos bata ang kak, yan po ay delikado. Alam nyo naman kung gaano ka-territorial ang mga hen. Kapag po minadali ng hen ang kak, dumi pa yan tapos hindi pinatungan ng kak, magagalit po ang hen yan at hahabulin po ang kak niyan hanggang mauwi po sa pagkasayang. Kaya po delikado, kinakailangan ito ay binabantayan, inaantabayanan kapag po nagpapares po ang ganitong klase na bata ang kak, matured ang hen. Dahil nga po ang mga hen kapag ready to breed yan, kapag dumi pa, ayaw patungan ng kak dahil bata pa, nagagalit po ang mga hen at hinahabol hanggang nauuwi po sa pagkasayang. Kung halimbawa po bata po ang hen, medyo matured ang kak, okay lang po yan dahil po ang kak minsan nakakaintindi yan. Pwede niyang antayin yung hen hanggang sa maging ready. Pero may mga kak din po nakakaiba na kapag po gusto nila na pumatong, ayaw ng hen dahil nga bata pa, ganun din minsan ang ginagawa. Hinahabol din minsan yung mga hen. Pero bihira po ang ganung pagkakataon. Kadalasan sa mga kak medyo nakakaunawa mga kaibon. Pero kapag po medyo bata po ang kak at matured ang hen, antabayanan nyo po yan, baka po masayang. So halimbawa po dito kay sir, sa case nitong paresan ni sir, dahil pares naman siguro sila dati, ngayon nilipat ng cage, hindi na nagpares, siguro mas maganda paliguan nyo po yan ng sabay sa breeding cage and then ilagay nyo po doon sa panibago nilang cage. Mas maganda tanggalin nyo po muna yung nest box para po makapag-band ng maayos uli yung dalawa, at kapag nakapag-band na uli ng maayos at hindi na po nag-aaway, talagang ready to breed na, ibalik nyo na po yung nest box. So hindi ko kasi alam kung ano ang pinakang reason kung bakit hindi nagpares yung dalawa na dati naman magkapares, nilipat lang ng cage. Siguro baka po bata yung kak, matured yung hen. Kapag ganon, antabayanan nyo po. Kapag kasi minadali ng hen yan, ang kak po ninyo, baka po masayang. So ito po yung unang tanong sa atin. Pangalawang katanungan ng kaibon natin, Idol, paano malalaman kung opa ang Moabi Par Blue? Mga kaibon, sa pag-identify ng mga opaline, kahit po hindi mo alam ang history ng parent niyan, kahit halimbawa nabili mo lang yan, wala kang idea kung ano ang parent niyan, mabilis lang pong malaman kung paano malalaman kung opaline ng isang ibon kahit hindi mo po alam ang ID ng parent. Unang tinitingnan po dyan, buntot. Kapag po nakakita po ninyo yung buntot na pang opaline, automatic po yan opaline. Iisa lang naman kasi po ang buntot ng mga opaline. Isang klase lang po yan. Sa mga split opaline, doon po tayo nangangailangan ng identification ng mga breeder ng parent para malaman natin kung split opa ba siya
or normal. Pero sa mga visual opaline, automatic na po yan, buntot po ang palatandaan yan. Kahit hindi mo pa alam ang history ng parent niyan, check mo lang yung buntot. Kapag po nakita mong pang opaline, matik opa yan. Sa mga split, kinakailangan ng ID ng mga parent. So ito po yung pangatlong katanungan sa atin. Tanong lang po sir, ano po ang kalalabasan ng yellow bulls opa cock at green opa split ino hen? So may pangalawang additional question si sir dito. Automatic po ba na split sa yellow bull? So mga kaibon, unahin muna tong tanong sa atin sa taas na unang question ni sir. Ang tanong sa atin ni sir, ano daw ang kalalabasan ng yellow bulls opa cock at green opa split ino na hen? Alam nyo mga kaibon, ang mga yellow bulls automatic na yan na meron dugong ino. Galing kasi yan sa mga paresan na meron dugong ino. So pwede ito maglabas ng Lutino opa. Pwede po ito maglabas ng Lutino opa, at pwede ito maglabas sa mga non-visual ng pwedeng yellow bulls opa line, possible split ino, or yun na nga, masasabi na natin yan na split ino. At pwede rin po ito maglabas ng green opa line, possible split ino. Dito ang tanong sa pangalawa, automatic ba na naka-split sa ino ang yellow bulls? Automatic po ba na naka-split sa ino ang yellow bulls? Para sa akin mga kaibon, automatic na po yan na meron dugong ino, naka-split na po yan. Dahil po galing na po yan sa mga parisan na merong dugong ino. So yan po ang pangatlong tanong sa ating panghuli. Good day sir. Pag meron kapatid na albino, split pa rin po sa ino ang mga kapatid niya? Salamat. So dito, halimbawa kasi masasabi po natin na ang isang ibon ay split para sa akin kung talagang alam natin kung ano ba ang ID ng mga parent. Halimbawa sa madaling paliwanag po, ganito. Kung meron po kayong paresan na merong visual na isa, ang kapares walang dugong visual, ay walang dugong, hindi visual, walang dugong ino. For example, ang paresan albino, ang kapares niya blue. So walang dugong ino ang kapares. Lahat ng anak niyan, split na po yan. Ito pa po, ang pwedeng mag-anak din ng visual, pwedeng mag-anak ng split. Halimbawa po ang paresan po ninyo albino, and then ang kapares niya blue, split ino. Ngayon kapag pinagmangga mo yan, maglalabas yan ng albino. And then sa mga kapatid niya na non-visual, lahat na po yan, naka-split na rin po yan sa ino. So yan po ang mga example na pwedeng maglabas ng split. Ngayon dito naman tayo sa pwedeng maglabas ng visual pero ang mga parent non-visual. Halimbawa po, gagamit tayo ng parisan ng back-to-back split ino. And then naglabas po siya ng for example, naglabas siya ng albino. Ngayon, ang mga kapatid niyan possible split ino lahat. Yan, possible lang po yan. Hindi po natin masasabi na split yan kahit meron siyang kapatid na visual dahil po ang parent niyan pareho lang din naman po na split. So, dito kay sir, kung ang parisan po ninyo merong isang visual, lahat ng anak po niyan split. Halimbawa, ang parisan nyo po sir, back to back split, nag-anak ng visual. Lahat po ng kapatid niya na non-visual, possible. So, yun po ang pinakamadaling paliwanag. So, sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po and happy Sunday sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.